So, ang topic for this morning is a title of The Power of Letting Go. No? Minsan na ba yung nakalet go niyo diya? Ha? Ano yung nakalet go? No, so, dito din siya rin, The Power of Letting Go. Ito yung nag-email ng naman sila ng topic. So, this morning, atong topic na to is the power of letting go. Maybe kung na may idea mo asa mag-run ito ang topic for this morning. In one word, sa ilang to ninyo, sa ilang topic ka from the title ng karon, the past, o na-intingue, the past, the ano. Sa past, na-idea? The things na mo ang gusto, no? Letting go the things na mo gusto. Ito po, ito. So this morning, although nakabutan the power of letting go, pero ang topic na to will run into the word forgiveness. No? Dito kaya ito ang title, the power of letting go. Pero ang main concept nato karong adlaw is forgiveness. No? Dahil ay power on letting go on something or forgiving someone. No? Amin na ako na i-amin na natin sa itong self. Sa kadaghan na command si Lord sa Bible, usa sa pinakalisod is ang pagpasaylo. No? Lisod kayo apart ng pagpasaylo because we have our pride nato as human. No? Dili ang pag-pray, ang pag-devotion, mabuntag, mga adlaw, or ang pag-ato sa church every Sunday may lisod. Pwede pa ninyo na ma-perfect ang pag-ato simbahan every Sunday for the whole year na wala may absent. Pwede pa na ninyo ma-perfect. Pero in terms of forgiveness, kana mo pinakalisod na ito. Why? It is very hard to let go and let God. Ikapila na ako na nadunggan nga theme. Let go and let God. I-let go mo na mga bukang ngayon ang i-hold on, mga grudges, mga pain, kung sa pa ng bukang na nakahipo sa imong igsuon sa imong kinabuhi. It is hard, it is because we are still human. In the end of the day, tao rin yung ihapon ka. One part of the Lord's Prayer, when the disciple asked Jesus about the Lord, saan ba ng Lord Jesus, saan mo na pag-ampo? No? Naay part dito ningon sa prayer ng itulog ni Jesus, forgive us our sins as we forgive those who sin against us. As much as we like to be forgiven sa atong mga sala, as much as gusto ka na pasayloon ka ng Lord sa atong sala, pero ang pinakalisod na part, ang second part. Sayo na at pagpakain pasayloon ni Lord, o gitinuha yun ato nga Lord, pasayloon dito sa atong sala. Mo ginitinuha sa atong heart, no doubt. Pero ang pinakalisod na part is ang second part, which is as we forgive those who sin against us. Lord, pasayloan ako sa musala. Pero inuingon si Lord, sige, pasayloan tika, pero pasayloan sa po ang mga nakasala sa imo. Sunod na alam na siguro, Lord. Ako sa una-una, ayaw, pero ako yung utang ako. No? Kung sakit-sakit ko ito yung gibuhat ko na word. Kung alkansi ko Lord, pasaylo ko lang ako sa diretsyo.
No? Natay mga inana ng klase ng thoughts. Pero, diingon ang Matthew chapter 6 verse 14. This is after the Lord's Prayer. No? Usahin ko, babasa ka sa Bible, pag Lord's Prayer, dito rin yung patangan. Kaya mo nagpapayang po ni Jesus. Pero, after the Lord's Prayer, diingon siya tayo. For if you forgive other people, when they sin against you, your heavenly Father will also forgive you. Imagine niyo sa kataas sa Lord's Prayer, usa sa pinaka-nisulod gisulod ni Jesus sa iyang discussion with sa iyang mga disciple is ang forgiveness. Naman, nasayo siya ng mga usa sa pinaka-part ng lisod ng tao. Diyon siya, if mo forgive ka sa other people sa kung sa may gibuhat na nimo, that's the time na ang imuang prayer of forgiving sa imuang mga sin against the Lord, ma-forgive na ni Lord. Why? Mahiyan man si Lord na yun nga, ikaw na nakapasaylo ka sa iyong soul, ako pa ba ang mahanin? Tama? Kung kaya mo forgive sa imuang igsoon, sa lain na tao ang nakasala sa imo, how much more si Lord na mas nahigugma si Lord sa imo. So there is power on forgiveness. Maybe you are thinking, kung magsimba lang po, kung mabaptize lang po, kung magpadayo lang po sa itawag na Lordship nga kinabuhi, kuyog si Lord, kung ako lang i-acknowledge si Lord as my personal Savior, if ako lang magbinutan lang ko, malangit reject ko. Wrong. Kay maskin pa o kung saan mo paningkamot igsuon, kung wag nito ni nabuhat, walay kapasayduhan sa sala. Jesus already died for our sins, for us to be forgiven by our Father. And He wanted Jesus ang iyang role. Pero that role ni Jesus is He is the bridge from the Father and to His people. If nabantayan ninyo ang atong communion ni Jesus, this is my blood, a new covenant between God and His people. Meaning si Jesus, when naghimog bagong covenant, kasabutan, nga naanay bagong kasabutan si Father o ang iyang mga katauhan, nga kumulantaw si Father sa iyang katauhan, dili na makita ang sala because Jesus paid it all. Pero kaning nga part, dili ni siya part ni Jesus. This is our part as a person. No? If si Jesus, iya ang na-connect ang Father sa atua, nabuhat na niya iya ang role. But kanin niya, it must be our own will. Hinahanglan sa ato ning kaugalingon nga paggusto. Dili pwede nga si Jesus pa moingon nimo nga ipasaylo na niya ang tawhanan. Ano man, ikaw din ko dalibot pa din mo kasing-kasing diyan. No? It must be your own will. If you forgive, you will be forgiven also. If you will not forgive, the Father will not forgive you. So it will be useless and so on, having all your devotion, your praises and worship. In short, mo manang sacrifices mo diya sa simbahan, diya sa imong pagpalalaga ni Lord, mahimo siyang useless if ang imo kasing-kasing wala pa nakapasaylo. No? Yamin pa ba? Bagaimana kita maayon para bibili ng bagaimana kita absent para sa bibili. So, pero let me tell you that this is the truth. I don't want to lie to you all. Kapag sa panahon, mag-abot ka dito, mag-judgment na ngayon. Pastor, wala ba ka naging hindi na ko kapasayo na maski for 30 years ko sa simbahan, pero nung dahil gyapon ko. Yes.
if you cannot forgive others, why the Lord will forgive you? In fact, ngayon si Lord, do these things in the least of them, you do it for me. Meaning ngayon siya, kung mamuhat mo ni mga butanga, sa imo ang igsoon o sa ubang tao na mas ubos pa sa imo aning gibuhat sa ako. In other words, si Lord nagpuyo sa matag usa na kinabuhi. And kung di mo pagpasaylo imong igsoon, mura na po yun hindi mo pasaylo sa Lord. Kung di mo mahatag pasaylo ang imong kaugalingon, kung sa may katungod nimo para pasayloon po sa Diyos Amahan. Nga kung in fact, ang nasalaan niya sa imong kinabuhi, malagmit isad duhara. Pero ang salat nimo ni Lord pila ka. Unsa ka kadaghan mo ang lapses nimo diya sa inyo ang kasabutan ni God. This is the reason why Jesus said in Matthew chapter 5 verse 23 to 24. Therefore, if you are offering your gift, this is an example, didn't you know from the Lord anything from you if you don't forgive those who sin against you. So Nehemiah says, therefore, if you are offering your gift at the altar, to ensure, kung nag-offering mo, naghatag mo diya sa templo, naghatag mo sa inyong tithes, naghatag mo sa inyong offering, naghatag mo sa inyong love offering, diya sa altar, and there, remember that your brothers or your sister has something against you, o nadumduman nimo nga naa di ay igsoon nimo, imo ang amigo, imong higala nga naay against sa imoa, o ikaw ay naay against sa iya, or naa mo'y conflict duha, o sa buhaton, leave your gift there in the front of the altar, ipilit na imo ang regalo o imo ang offering diya sa altar, o kinahanglan go first and be reconciled to them. Kinahanglan magpauli sa mong duha, mag-reconcile sa mong duha before ka mo balik, then come and offer your gift. In short, si Lord dili siya mo dawat o gift gikan sa tao nga wala pa man gani nakapasaylo. No? Importante kayo igsoon nga nakapasaylo na gyud ta. Why? Because maskin pa kung saan na ito paningkamo to offer anything for the Lord, hindi mo mabaryan ang kapasayloan ng Lord. Isa lang may gusto ng Lord. If you wanted to be forgiven, forgive those who sin against you. Forgiveness is both a divine gift and human duty. Divine gift is on to the point that this is a result of having the Holy Spirit in us. Igsoon ang forgiveness, dili isa makayang nga kita-kita lang. Ano ba? If kita lang bahala magkinamakay siguro, di yun na kung mapasaylo na kawan. If, I think dapat kayo sa movie na gi-mention niya tiyo na ako. Next time, ato ko na tawag. Movie siya, napatay iyang anak. I think nakakita ko mo itong movie nga The Forge. Nga pastor siya, napatay iyang anak, naligsan niyang anak, pero katong nakapatay sa iyang anak, iya ang ipasaylo o iya ang i-disciple. Okay lang kung ang pasaylo, pero pinakalisod na part, iya ang yung i-disciple. So every day, magkita siya sa tao na nakapatay sa iyang anak, imagine mo na,
Pero agi kay napasaylo na niya, dili agi kay sayang kaugalingon, but it is because the Holy Spirit na naa sa iya gave him the fruit of forgiveness to the point nga sayo na lang dawaton ang kapasayloan. Why? Kung ako ang tawhanon ng atong saligan, di yun mag-lisod dito. Ano man? Magdudamak man ita. Computation nito sa hal. Bilang ako ko nga mag-aman kansik ko tuwa operating potas operating pa akan ko as na. Parang pa ito na mag-disbil. No, magdudamak na yun. It is because that is our human nature. Muna niyon dire nga ang pagpasaylo is both human duty and divine gift. Regalo ni siya sa balaang spirito nga makapasaylo ka maskin dili angayan. Nag-get mo yun? If you are in the shoes of the Lord, if naa diha sa sitwasyon ni Lord, o makita niyo nga adlaw-adlaw kang gibinuangan sa taong imo ang ginigugma. Imagine yung sakit na ganin ng mahibawan nimo after pila ka years. How much more nga nagkita kaniya, nakakasatubangan sa iyang mga mata, nabalaan niya sa iyong buhat, nakita niya kung giusan nimo sa pag-lie, pero you still ask for forgiveness. Kung tawanan lang si Lord mo, yung sabi, kabuto ako ni Ugnaw. Harap-harapan ko ni mo ibinuangan, tapos, mga yung pasayo, wala pasayo. Pero if ikaw ay nasa lugar ni Lord, lisod. Pero itulog na tanong ni Lord, ano man, inanak ang gugma ni Lord. Ang forgiveness, dili sa iyo. Pero kung mahimo na ko siya, how much more si Lord sa ato. Dili tayo yan. We are unworthy. There is no one righteous, not even one. Makasala kita. Pero agi kaya si Jesus na connect si Lord o kita. Now, if connected na kami Lord, igmuingon si Lord na your righteousness is like a rag upon my feet. Imo ang binuhakan ng maayo, pagbuhanan lang na sa tiilan sa Diyos. Pero kung naa si Jesus, kung naa ang Holy Spirit sa imong kinabuhi, ang makita ni Lord is ang righteousness ni Jesus. Dili ang imo ang kamaayong tao. Divine gift is not because divine tao, but it is because the divinity of the Holy Spirit nga naa sa sulod sa atoa. If we only truly tinudanay nga gihapon ginako nga magpuyo ang Holy Spirit sa atong kinabuhi, mamunga kini. If you remember our last natong anniversary, fruitful, mapungahon, ano man, daghang bunga ang balaang Espiritu. Daghan siya og result sa iyang pagpuyo sa atong kinabuhi. One of that is forgiveness. Ano man, dili siya sayon, but you can do it with the power of the Holy Spirit. So igsoon, when time comes, na mayon kasi ang kaugalingon, ako na ito siya ipasaylo, ask yourself again, napasaylo na ba yun di mo siya tinulanay? O through your mouth lang siguro di mo siya napasaylo? Pero naagihapon dali ang sakit. Ingon pa sila, I can
Forgive, but I cannot forget. Don't forget. Igsoon, that is, alam mo yung dili ka kalimot. It is not bad. Hindi mo siya kalimutan. Why? This is what you call wisdom. Meaning, kung hindi mo siya malimutan na sa'yo, meaning kung maakot siya balik sa iyong kinabuhi, dili na ka mauwa. Naman, you have that wisdom in you. Dili mo gikalimutan kung sa'yo na-experience mo aning certain nga tao, aning certain nga event, aning certain, kung ngayon ka na-scam ko sa una, o pyramiding, kung ka nang invite kang pangapi, yung pagkuman, ngayon siya open-minded pa ka. Kaya nung yung mga pero mo, tingala ka na nakadaw na rin 699, all out down payment. Na-scam nyo. So after mga pinaka-adlaw, napakailan nyo, napakailan na tika. Pero dili na ako kumalimutan. Meaning, gabot sa panahon, ngayon na siya, brother, na ako yung opportunity nga ihatag sa imo, open-minded ba ka, okay ra, yan lang ka na. Busy kayo ko. Naman, because God gave you that experience not to hurt you, but to make you learn something from it. Amen. Pero ang problema ay soon, dili man ta letting go. Naa ang memory, pero at the same time, naa po ang pain. Pati soon, that pain na naa sa imo, dili ganahan si Lord na mag-hold ka sa. Di sa ganahan na mag-hold ka ng pain. So God wants you to let go and forgive. So when we let go of this pain, your anger in your heart, there is power in this simple gesture. And there comes the human duty. So duha to siya. Ang forgiveness is divine gift given sa Holy Spirit, and ang kagawa is ang human duty. Dili pwede divine gift ng kanan. Ano man, naatay part. And that part is the human duty. Muna na ang pasaylo. God will give you peace sa imo ang kasing-kasing o muna, but you have to do the forgiving part. For the wages of sin is death, and by forgiving others, we are also forgiven by our God and given us a chance to escape death because of our sin. Igsoon, ang bayad sa sala is kamatayon, but because of the power of forgiveness or forgiving others or letting go kanang mga butang na nakahold sa imong forgiveness ang mga tao, give you the power and authority to escape death. Aman, kamatayon naman mo yung bayad sa sala. And if you forgive others, just like what the Lord's Prayer says, if imo nang ipasaylo itong mga nakasala against nimo, ingon sa Bible, the Father will forgive you. And if the Father will forgive you, ang sin nga naay bayad nga kamatayon will no longer be with you. Kung ang makita na lang ni Lord is ang ato ang kinabuhi na naa si Jesus. Luke chapter 6 verse 37 and do not judge and you will not be judged. Do not condemn and you will not be condemned. Forgive and you will be forgiven. Simple ra kaayo ang theory ni Lord. Kung unsay mong gusto buhaton, naman na siguro sa St. Mary's at mga verses niya to. Do unto others what others want you to do. Buhat ka sa uban kung unsay gusto sa nimo nga buhaton sa uban nimo.
In short, give and it will be given. Forgive and you will be forgiven. Judge and you will be judged. Condemn and you will be condemned. Kung ganahan ka igsuon na pasayloon ka sa Diyos, pasaylo ka sa tundaan ang mga taong nakasala against sa imo. It is a simple order from God, but this is also the most powerful one. Why? It connects us to the heart of God, a forgiving and a merciful God. We love that part nga pasayloon ta ni Lord. Muna pinakanindot kayo nga part nga Lord, pasaylo ako. Mayroon si Lord, yes, I forgive you. Dami kayo na sa pamati. How much more kung makabalo ka ang ipasaylo ka ni Lord na wala kay laking grudge against sa imo ang igsuon. No? Remember, if it is hard for you, how much more to God? It is not easy to forgive us sa tuang mga sala igsoon. For this reason, number one, He is holy. Mo ni matimanan nato kung sayon na lang nato ang forgiveness ni Lord. Imagine ninyo igsoon, the Lord is holy and we are sinner. Dili pwede mag-uyog ang duha. In short, dili pwede mag-amigo ng duha. Sin and holiness. Dili pwede. So si Lord, kay nahigugma man siya sa ato because we are sinner, and to the fact na niingon mong gani sa Bible nga di ako ganahan maglantaw ninyo. Pasin pag mo isa mo sa inyo, di ko ganahan maminaw, kung magdayig mo, kung magampo ko, di ko ganahan lantaw ninyo. Ano man ang inyo ang sala sama sa kapula, sa scarlet, sa blood. Yana ang grabe inyo ang kinabuhi. Di ko ganahan lantaw, maminaw, o maskin na lang mo, suliyaw sa inyo ang pagkamakasasala. Pero because the Lord loved us, He need to do something. Kinahanglan na siya buhaton para lang makonekta balik sa iya. So kung nakaingon mo masayon na lang mag-forgive, dili. Especially to the part ni Lord. Why? He needs to sacrifice His own only begotten Son. Imagine ninyo, mupasaylo na lang ganit ka, mag-sacrifice pa dyan ka. Ikaw na lang mupasaylo, mo-sacrifice pa dyan ka. Kung ikaw siguro sa sitwasyon ng Lord, may iyagayahay, siya mo'y nakasala na ako pa mo'y mag-sacrifice para pasayloon ako siya. Imagine mo na, di ba kansi kay si Lord? Itawanan nga pamaagi kansi kay si Lord. Why? Siya mo'y nakasatan, siya mo'y nakadawat sa mga sala nato, pero ang magpakamatay para sa itong sala, bayad sa itong sala is ang iyang ang anak. Siguro kung nana mo yung mga baby siguro kung ikaw, ang baby mo yung full guy, mong baby mo yung nga ako na lang ipasanginan sa imong anak, kaya ang anak mo di bitaw na mapriso, wala pa bitaw na 18 years old. Ilog na mo kang bata na nakaluwa sa ABC. Lupa niya, bata ko. Ito mapriso kay bata man to. Pero imagine mo, ang sacrifice atong bata nga gilupa, mapasayon na mo to, naglupa sa imo naglupa sa imo anak. Pero igino nimo nga at pasagdin lang na yung anak mo na lang na ibayad sa sala na kung gibuhat nimo. Imagine nun, ang iyang anak mo gilupa, pero inon pa ka imong anak may minimong sacrifice. Quits na ka. Kung saan pa quits? Kasi yan nakasala sa imo ang anak. Meaning, iksoon, dili kita worthy, pasay
Ihatag pa niya yung only begotten Son. Mo na dili sa inyo ang word nga forgiveness. Kung kayo mo nga si Lord, merciful mo si Lord sa iyo, kung Lord pa sa iyo. Hindi ka sa iyo. He needs to sacrifice something in order for you to be forgiven. Ano man, di na muna to sa Lord sa atin sa but because of His Son, Jesus Christ, through the blood nga iyang isacrifice sa cross, dili nahimo nga natabunan ang sala, but nahugasan ang atong sala. We were clean by the blood of our Lord Jesus Christ. Number 2, you are the reason that He gave up His only Son. Number 1 is holy si Lord. Number 2 is you are the reason why the Lord Jesus Christ suffered on the cross. Kung ito na naikanta, you are the reason that He is life. Because, sino ang pagdil ko? Ikaw hindi ko yung rason. And if we did not sin against the Lord, dili may tabukod soon na mapasaylo pa sa Lord if without the life ni ihatag ni Jesus para sa pagpasaylo sa atong sala. He wanted us to inherit the heart of forgiving ni Lord. Because in the end, it's on, there is power of letting go. And that power exon will escape you from death and will be forgiven by our Father in heaven. Usa may purpose ni Lord. Kung ganahan ka nga maglakaw kuyog ang Diyos, dapat na kay kasing-kasing asama sa Diyos. Kung na kay kasing-kasing asama ni Jesus, forgiving nga kasing-kasing. Kung maglakaw ka ng kuyog si Jesus, dapat kuyog kunin mo ang kasing-kasing ni Jesus. Na magpapasayloon nga Diyos. Majid lang mga sa bulkon sa bato, pwede nandiyan yung piplito, manikawanan eh. Kung ano siya, blasphemy mo na mo, pag mas tamas mo na sa Diyos, mo ang mga ka-Diyos ka. Lingon ang mosaic law na kung isa mo ito'y mag-blasphemy diya sa pangalan sa Diyos, bulkon taman sa mamatay. Ngitas na ba ito? Paglantaw na sa ni Jesus na wala na si Jesus. No? Wala na, nitileport na si Jesus, niambak na, hingalagan na kuwan. Ano man, dili-diran si Jesus makiglalis. Kung ako, sa inyo, ang tambag na ko sa inyo, igsuon, if naayoban ng mga sekta o religion na gusto makikinsist sa inyo, dili lagi na Ginoo si Jesus, prophet, o lagi na, dili lagi Sunday, ang Sabbath day, dapat Saturday lagi na, ayaw na mapapiglaris. Kaya ignahan ka mo awag sa kinabuhi ni Jesus, si Jesus wala ni-insist. Nihatag lang siya sa iyang word, pag human, naglagot ang mga tao, exit na rin si Jesus. If mo imagine na mo, maniingon siya, nilapay siya kung sa kataon, yung siya nga, igna itong mga tayo dito, mabuhato si Jesus. Iniingon itong daw nga, wala man sila, dito sa mudawat, di mo Jesus, di mo si Jesus. Ana dito mga disciple of Jesus. Jesus, wala mo kadawata itong mga lugar. Kaya dito ako nang mahapit, Jerusalem din ako nang kamuhato, sama-sama, mapawala na natong kalayo. Isu kayo mo disciple ni Jesus no? Jesus kasama ni, burag insulto kayo na ingon ka na mahapit ka sa ila, ganyan kang dili kadawaton sa lugar. Paula na nato kalayo. How about we let fire, we will let it ring like fire. Tunugon na kong ilang sulat, Lord. Kasi yun ni Jesus. Ayaw na. Diretso ta sa sunod nga sulat. Why? Si Jesus didn't insist. The gift of the Lord of eternal life, wala sa ipamubos sa atong igsoon. Ang pag-ingon ni Lord na pasayloon ka sa imo ang mga sala, pero pasaylo sa pod ang tao na kasala sa imo, wala na gi-insist ni Lord. Nag-ingon lang si Lord na kung di ka kapasaylo, hindi po ka pasayloon.
Oh? Naana nimo kung dawato nimo o dili. Kay moingon si Lord na kung di ka kadawat sa imo sa ako ang order nga pasayloon nimo itong nakasalat nimo aron pasaylo ka, okay, dili na lang ko sa tao. Dili na lang ko sa mga tao na nakasalat nimo. Moingon ko nga, sige, pasayloon nimo ni mga tao nga, kadili mo siya pasaylo nimo, ikaw na pasaylo niya. Ngunit siya, sige Lord, pasayloon mo nga ako sa Lord. Ibig ikaw na dapat punta na malangit, wala na, yung away na kayo malangit. Ngayon, kapasaylo mo sa nimo, ikaw wala na siya kapasaylo mo. Matingalan na siguro pag sa langit siya, padulong dito sa langit ng dalan, yan ikaw, padulong mo sa pikas dalan, may ikaw, punta mo na ito sa uno. Parang padulong mo ito sa langit, Lord, niya ako padulong impirno. Ako sa kanila siya na. Ngayon, siya nakapasaylo sa imo, ikaw. Ako nga yung parang sa panito, let us pray. Heavenly Father, O God, we thank you, Lord.